Madaydayaw ti Apo kakabsat. Good evening to everybody. Gyaman tayo ti Apo ta inturong na tayo man dito'y balay ti kararag. Tapno makiuman, makisao tayo man king guana. Kaya ti sao ti Apo kunana agkararag kayo nga di agrisat. Ket dayta kumati mikawas kada tayo nga Kristiyano kas anak ti Apo. Kan kanayon nga agkamang agkararag ken makisao ti Apo. Ket sakbaya nga kabsat nga mapantayo ti panagkararag kantaan tayo man pwede di kanta nga ang puso ko'y dumudulog sa'yo. Tumakder tayo kagabsat. Suko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, naging tapatin mo, yes, God, na ikaw ay mamasdan, makanig ka, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba, nagsusumamo, naging tapatin mo, na ikaw ay mamasdan, makanikat, sa'yo ay pumisan. Lobin mo ang puso'y ko'y maging banal mong tahanan, luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba, maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Agkararag tayo kakabsat. Bendito nga Diyos, sika nga ubumayan tayo nga parparabor kong bendisyon. Daydayawan ka ni tantanok da kaapo, sika lang timi parbang, nga dayawan ka ni tantanok mi apo. Tas sika iti Diyos, iti kalman, itagan tiag na nayon. Daydayawan da kaapo, daydayawan da ka. Sakbaya po nga mapan kami, iti aramid mi Father God, nga iso iti panagkararag. Dawat mi apo nga sukimati mampay, dagiti puspuso mi apo. Nga no, daman apo tinaramidan mi nga saan nga makayayod da sangwanam, dagiti naglabas apong alaldaw. Father God, si papakumbaba kami apo nga dumawat manen, ti pamakawan. Pakawanan na kami apo. Ugasan na kami apo, dati na pagngadara na apo, bing Jesus. Tapno apo awan tilapad, dagiti araraw, karkararagmi itang arabi, nga dumanon dita apo sa kaanam, dita trono apo ti parabor mo. Father God, agyaman kami apo, ti kinaimbag mo, agyaman kami apo, ti salon at kan karadkadmi, tunggal maisa apo nga daditoy. Apo, amom apo ti panggap, no rason ti kadami apo ditoy. Umay mi manan apo, ibaga, yun noy apo dagiti araraw kan karkararag mi Father God. Ket mamati kami apo nga da kaapo kan kanayon nga sidudeng dagiti karkararag mi. Tulugan na kami Santo Espiritu iti umno apo nga panagkararag kang panagdawat.
Tapno amin dagiti araraw mi ken karkararag mi itangal rabii. Makadanon nga nabanglo nga saya musom dito sa ngwana mo, Father God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Arakupon na kami, Apo. Tingkan po nagkararag. In Jesus' name we pray. Amen. Sakbay nga pantayo kakabsat ti panagkararag. Itad ko pa ikan ni Sister Karen, mangtad pa iti mangbinsa-binsa dagiti sasaot ti Apo. Ayan, so magandang gabi po sa ating lahat. Ayan, maaari bang bago tayo mag-start ay ngitian mo ang iyong katabi. Kamusta ka, brother? Kamusta ka, sister? Ayan, sana'y nasa mabuti kang kalagayan. Okay. Ayan. So, good evening po sa lahat po ng kapatid namin na nanonood. San man dako kayo ng mundo, alam ko na patuloy ang Panginoon na mangungusap sa atin sa gabing ito. Bago po tayo tumuntong sa dalanginan, ay makakarinig muna po tayo ng maikling salita mula po sa ating Panginoon. Amen. So, are you ready, guys? Are you ready? Okay. Ay, wow, ready. Okay, sit back and relax those who are watching online. And bago po ang lahat, ayan, ngiting-ngitian ko rin kayo, syempre. So, kakabsat, before tayo mag-start, kaya't ko nga, hindi ko alam mag-Ilocano. Kaya't kung agdamag kanyayo. What are the things that, ilang nag-English. What are the things that cause us to worry? Bakit nga po ba tayo nag-worry? Bakit tayo nag-worry? Kasi very good. Kasi may problema. Kasi may problema. Bakit ba tayo nag-worry? Siyempre may problema tayo. May mga bagay na, or may agam-agam tayo na wala pa tayong mahanap na solusyon. Tama po ba? Sabi po dito, sa palagay ko, sa akin naman, ay mga common things tayo na pinoproblema. Yung mga karaniwan, hindi bago naman na kung maririnig natin. Mga bagay na nagkakos sa atin kung bakit tayo nag-worry is number 1, syempre, yung ating, ano ba yung mga common things na nang dahilan na nag-worry po tayo? Ay, wala tayong pera. Praise God pa. Sa provision ng Lord. Ayan. Wala tayong pera. Totoo, practically speaking, butas ang bulsa natin madalas. Butas ang bulsa natin kasi maraming mga gastusin. Tama po ba? At minsan nakakapos tayo. Pero, ayan, kaya tayo naghahanap ng mga solusyon para magkaroon tayo ng pera. Siyempre, nagtatrabaho tayo. So, tama. Practically speaking, wala talaga tayong pera madalas. And pangalawa, number 1 is yung financial freedom natin. Wala tayong ganun kasi wala tayong savings, ganun. So, pangalawa, siyempre, security natin. Tama po ba? Sino ditong hindi nag-worry sa security niya? Sa health niya? Sa kalusugan niya? Lalo na sa mga tumatanda. Oh, 'di ba? Lahat tayo nag-worry. Sa mga nag-a-unlin na dyan, insure. Ayan. 'Di ba? Sa mga forever young na mga lola natin, mga lolo, 'di ba? Worried tayo, worried po sila minsan, madalas kasi sila po ay tumatanda na, marami nang nararamdaman. So 'yun yung mga common things na pinoproblema natin. At pangatlo, syempre yung tayong mga kabataan na nandito, ano yung madalas na pinoproblema natin? School, career, future. Why are we all studying? Kasi for the future. Kapag tapos na tayo mag-aral, problema na naman tayo, paano tayo makakanap ng trabaho. Tama ba? So, hindi tayo naubusan ng problema. Lahat tayo actually. So, career. Sa mga kabataan, career nila, syempre yung studies muna nila bago career pala. Ayan, so, panglima, ano pa? Ano pa yung mga problema mo? Sarili mo lang ba? Sarili lang po ba natin yung problema natin? Problema mag-asawa, tama. Yung problema mo yung relationship mo kay brother, kay sister. Uy, ayan. So, paano mo i-arrange, paano mo i-fix yung relationship nyo? Kasi matagal na kayong hindi nagtatabi. Uy. Matagal na kayong hindi nag-uusap sa higaan. Okay kayo sa pamilya nyo, pero
kayo sa loob ng kwarto nyo, hindi pala kayo nag-uusap. Wala naman sigurong ganun ngayon dito, no? Kung meron man, mamaya mag-pray ka na. Ayan, so those are the common things na we are, nagkukos bakit tayo nag-worry. Family, security, financial freedom, wala tayong ganun. Pero still, malalaman natin na easy lang. Sit back ka lang and relax, huwag kang mag-worry. Ayan, so, ito po yung message sa akin ni Lord na matatagpuan sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Hindi na po bago ito sa atin mga kapatid. Ayan, sa Matthew chapter 6, pagbuksan niyo po ako, Matthew chapter 6 verse 25 to 34. Sabi po dito, ang title ng context dito sa NIV po ay Do Not Worry. Bagaman takaabay mo, do not worry. Do not worry, brother, sister. Do not worry. Amen. So, basahin ko po sa NIV version. Sabi po, therefore, I tell you, do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, or what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you be worrying add a single hour to your life? Of course not. And why do you worry about clothes? See how the flowers of the field grow. They do not labor or spin. Yet I tell you that not even Solomon in all his splendor was dressed like one of these. If that is how God clothes the grass of the field, which is here today and tomorrow is thrown into the fire, will he not much more clothe you, you of little faith? So do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For the pagans run after all these things, and your heavenly Father knows that you need them. But seek ye first his kingdom and his righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own. So again, bagamanan kaabay mo, do not worry. Ang kakit di agdamag. Agdanag. Ay ako. Matarusan damot apo niya. Okay, so there are 3 things that we need to focus on to avoid worrying. Tatlo lang po itong bagay na ito na dapat natin i-focus. Number 1 is focus on earthly things. Focus on eternal things. Sabi nyo nga, eternal things. Ano nga ba ito? Siyempre, alam na natin ito yung panghabang buhay. Yung magbe-benefit ka forever, eternally. Di ba? So, instead of temporary ones, just focus on eternal things. Ano ba yung mga temporary? Siyempre, yung mga bagay na nabanggit ko kayo na wino-worry natin. Di ba? Sino ditong hanggang ngayon yung worry niya noon, hanggang ngayon worry niya pa rin ngayon. Yung problema niya noon, problema niya pa rin ngayon. Wala naman, di ba? Iba-ibang problema. Tama ba? Iba-iba. So, walang permanente na problema. So, those are temporary ones. Number 1 na pinapaalalahanan sa atin ni Lord is focus on eternal things. You have to, mas magandang mag-focus ka sa permanent, sa kung ano yung panghabang buhay. And that's the work and labor. Yung work and labor para sa Panginoon. Amen? So, kasi, yung temporary ones na yan, yung mga problemang iyan, hindi yan naglalast dito sa mundong ito. No? Yung mga worry natin na mga bagay na nag-i-steal sa atin, nag-i-steal ng time natin na, yung mga bagay na nabanggit ko kanina, yung problema natin sa future, problema natin sa pamilya, sa security, sa health, sa pera, yun ay mga panandaliang problema lamang. So, dapat, instead of worrying, we should focus on eternal things. Ano ba yung mga eternal things? Magbibigay ako ng 3. Number 1 is yung mga bagay na ginagawa natin. Personally, privately, or dito sa loob ng church. Number 1 is, syempre, pray.
Number one is pray. Dapat meron tayong sincere devotion kay Lord. Sabihin niyo nga kapatid, sincere devotion. Ano ba pag sinabi natin sincere, totoo, genuine, real, hindi plastic. Hindi ka dapat yung, don't be like pagans. Sabi doon kapag babasahin natin yung buong context ng chapter 6, don't be like pagans or hypocrites. Because, magbe-benefit lang sila pero hindi pang habang buhay. Magbe-benefit lang sila. They will benefit or reward in full, but in just temporary time lang. So, they are like, parang hindi sila magbe-benefit for eternal, eternal things. So number one, na eternal things na dapat natin i-focus is, dapat meron tayong sincere devotion kay Lord. Amen? Prayer. Number one is prayer. Sincere evangelism. Sino dito nag-share ng Word of God? Dapat meron tayong, yung eternal things na yan na tinutukoy, dapat yun yung totoo na paghahayag ng salita ng Diyos. Hindi lang dahil sinabi ni Castoy, ni pastor, sinabi ni leader, sinabi ng mga tao na nagdi-lead sa'yo sa church. Hindi lang dapat ganun. Dapat sincere yung pag-evangelize mo sa mga kapatid natin na hindi pa nakakakilala sa Lord. Hindi mo dapat ginagawa yun out of commands, out of ginagawa mo dahil yun lang yung duty mo sa church nyo. Yun yung nakasanayan mong gawin. But, kailangan mong gawin iyon kasi meron kang totoong relasyon o devoted ka talaga sa Panginoon. So, one of those eternal things is you should have sincere evangelism, sincere prayer sa Panginoon. And number 3, the last one, sincere work. Dapat, sincere work, lahat ng gawa ng kamay mo, dapat totoo yan. Lahat ng binibigay mo sa kapwa mo, totoo yan. Walang halong kaplastikan. Amen? So, kasi yun yung mas i-bless ni Lord, yung mga taong totoo na nagbibigay, gumagawa ng kahit anong ginagawa niya na patungkol sa Panginoon. Yun yung privately, yun yung mga binibless ng Lord, yung mga gumagawa ng mga bagay na nagbibigay ka pa rin sa Lord. Especially yung mga private works nila. Ayan, so number 1 na focus natin is focus on eternal things. And pangalawa, focus on God's promises. God's promises, ano mga pangako ng Diyos, saan natin matatagpuan? Focus on God's promises, saan natin matatagpuan yung pangako ng Diyos? Kay Pastor? Saan natin matatagpuan? Sa Bible. Electronic man yan or yung tangible na Bible. Ayan, so, pangalawa is focus on God's promises at matatagpuan natin inyon sa ating mga Biblia. So, instead of worrying, yung time mo dapat na, time mo dapat para sa Panginoon. Yun yung time mo na nag-evaluate ng kanyang mga salita. Amen? So, hindi natin masyadong mauunawaan or masusolusyonan yung isang bagay pag hindi natin ina-acknowledge si Lord, pag hindi tayo nagpre-pray, hindi natin naiintindihan yung salita niya. Dapat ini-evaluate natin yung salita ng Lord, pinag-aaralan natin. Kasi si Lord yung magbibigay ng wisdom sa atin para maintindihan natin yung ways niya. Hindi man akma doon sa yung mga bagay na worry natin kasi hindi man akma doon sa mga bagay na gusto nating mangyari. At yun yung rason kung bakit tayo nag-worry is alam pa rin natin na only God knows what's best for us. Amen? So, number 3 is the last one. Focus on God's grace for today. Kunayo man kakabsat, grace. Grace. Ano ba yung grace? Kaloob na biyaya ng Lord. Sabi yun dun sa naririnig natin sa Tagalog. Yung grace na tinutukoy dito is focus on God's grace for today. Yung buhay mo ngayon. Ano ba yung buhay mo ngayon? You're still breathing, you're still kicking, you're still alive. And that's the grace from the Lord. Wala na tayong, yung buhay ka ngayon, humihinga ka, malusog ka, wala kang karamdaman, yan ay isang ng biyaya sa Panginoon. So, bakit pa tayo nag-worry? Bakit tayo, normal mag-worry, pero bakit pa natin parang inaano yung sarili natin? Ano bang tawag doon? Mas lalo natin, bakit ba tayo nagmumroblema out of emotions, yung nawawala na tayo ng control, basta namumroblema lang tayo. Siyempre dahil lack tayo sa understanding of His grace. So, yun lang.
dapat focus tayo na despite of all those things na wala tayo, sa kabila ng lahat ng mga bagay na wala tayo ngayon, na patuloy nating hinihiling, okay lang yun. Bakit bihin mo nga okay lang yun? Kasi may grace si Lord. Yung grace ni Lord na yun is yung buhay ka ngayon, na patuloy kang safe, ligtas ka, at ganun din yung mga bagay na mga tao na importante sa'yo. So, yun ay biyaya ng Panginoon at wala na tayong iba pang dapat ipasalamat sa Panginoon, kundi dahil buhay tayo, malusog tayo, at ganoon din yung mga mahal natin sa buhay. So, focus lang tayo sa kanyang grace and sa kanyang provisions, sa kanyang patuloy na pagpapala sa atin sa paraan na hindi natin minsan masyadong ma-appreciate kasi hindi yun yung mga bagay na hindi nangyayari yung mga bagay na gusto natin. But we should appreciate the present. Sabihin nyo nga, appreciate the present because that's the grace. You are alive, you are breathing, numihinga ka, isang biyaya na yan mula sa ating Panginoon. Kung babasahin po natin itong buong context na to, sa verse 25 to 34, sabi doon, kung may babasahin, babalikan natin, ang mga ibon at mga halaman, lily of the valleys. Ang mga lilies of the valley, patuloy na maganda. Ang ganda-ganda nila kahit nasa tubig sila, di ba? And yung mga ibon, patuloy silang kumakain. Kahit walang nagpi-feed sa kanila, only God alone who feed them, ay yung nagpi-feed sa kanila. So, hindi sila nag-worry, di ba? Although hindi ganun kataas yung intellectual nila, yung merong intellectual sila sa atin, hindi ganun hindi pantay, pero still, the Lord provides what they needs. Paano na lang kaya tayo na masterpiece ng Lord? Amen? Paano na lang kaya tayo na mas valuable sa kanila? Diba? Yung mga pinagkalooban ng mas mataas na intellectual, mas mataas na kapabilidad. So, paano na lang kaya tayo? Ganun tayo ka-importante sa Panginoon. So, kung pinoprovide ni Lord yung pangangailangan ng mga yon, pinapanatili niya ang kagandahan ng mga lilies in the valley. Mga lilis sa valley. Ayan. Ganon din ang Panginoon. Pananatilihin niya tayong maganda. Tingnan mo ang katabi mo, maganda. Pananatilihin niya tayong malusog na higit pa sa mga ibon. Amen? So, there are 3 things. Number 1, focus on eternal things. You should have sincere devotion, sincere prayer, and sincere work of your hands. Pangalawa, focus on God's promises. Yung mga pangako ng Panginoon. Ilan pang pangako ng Panginoon? Unlimited, di ba? Hindi natin mabilang. Amen? At doon yun matatagpuan sa ating Biblia. So, pangatlo is focus on the grace of God. Focus mo. Sabi nga sa Lamentations chapter 3 verse 23, familiar kayo doon, kakapsat niya? Ano sabi doon? We are not consumed, for His compassions never fail. New every morning. Amen? So, yung biyaya ng nakakalimutan nating pasalamatan is yung present, yung ngayon. So ngayon, marami man tayong agam-agam, marami man tayong mga worries, marami man tayong mga problema na sa tutuusin, little things lang. Kasi nagmo-problema tayo kasi may mga bagay na hindi nangyayari, 'di ba? Mga bagay na gusto natin na mangyari pero hindi nangyari. Isa din na nagkakasyon. Pero only God knows. Ang Diyos lang nakakalam kung ano ang mas best sa atin. So just sit back and relax and evaluate yourself. Right, tonight, isa itong paalala na sa kabila ng mga agam-agam mo sa buhay, andito tayo sa church, isa itong paraan para mag-evaluate tayo, dumulog tayo sa ating Panginoon. Kasi, mahal tayo ng Diyos. At hindi siya kailanman sa totoo lang nagkulang. Kung meron tayong sense of, what do you call this one? Meron tayong, alam natin mag-appreciate ng mga bagay-bagay. You're never feeling lack for something. Kasi alam mong i-appreciate yung mga bagay na binibigay ni Lord. And yung mismong buhay mo ngayon, isang biyaya na yun sa Lord. Why you worry? Diba? Kasi hanggat meron kang buhay, hanggat meron kang time, the Lord is giving you a chance to parang tumayo. Hanggat meron kang time, meron nabubuhay ka, may pag-asa ka na
nabaguhin pa yung mga bagay na ayaw ng Lord sa iyo, mga bagay na hindi akma sa kalooban ng Lord, na ginagawa mo, na nakasanayan mo. And one of those things that God hates is that worrying. Instead of worrying, have time to God. Amen? So, tonight, isa itong paalala na focus on eternal things. Focus on God's promises. Focus on His grace. For His compassions never fail. Amen? So, again, do not worry. Tell to yourself, do not worry, Karen. State your name. Do not worry, Karen. Do not worry, Brother Roland. Do not worry, Brother Imelda. You're beautiful. Uy! Amen. So, that's all. I know the Lord spoke tonight through His Word. Amen. Purihin po ang Diyos. Tinatawagan ko po si Pastor RJ kung mayroon po siyang idadagdag. Salamat sa mensahe ng ating Panginoon Diyos sa gabing ito. Pinaalala po sa atin na bakit tayo mag-worry. Meron naman tayong Diyos na pinaglilingkuran. Sabi nga in the book of Matthew chapter 6 verse 33, but seek ye first. Focus on God's eternal. Seek ye first muna at makukuha mo yung promise ng Lord. At pag nakuha mo yung promise ng Lord, yung biyaya ay patuloy na mararanasan natin. Bakit tayo mag-worry? Tapat ang Diyos na siyang pinaglilingkuran natin. Sabi nga, nasa labasa kanina, ang ibon at ang mga bulaklak, nabubuhay sila, napakaganda ng bulaklak, yung mga ibon, kumakain sila kasi hindi sila nagtatanim. Tayo ay masigit sa mga ibon at bulaklak. Tayo po ay mahal ng ating Panginoon. Hindi tayo pababayaan. Hindi tayo iiwan. Ang pangako niya ay mananatili sa bawat isa sa atin at ang pangako niya ay patuloy niyang gagawin sa buhay po ng bawat isa. Kaya wag tayo mag-worry. Kapag nag-worry po tayo, ibig sabihin nun, nakukulangan na tayo sa ating pananampalataya. Kasi nag-worry na tayo. Andun na yung worry sa atin na sinasabi natin, walang-wala ako sa nakukuha, na parang nalulungkot na tayo dahil sa mga problema ang kinakarap po natin. Huwag tayong mag-focus doon sa problema. Sabi nga ng ating preacher kanina, yung mga bagay na yon ay panandalian lamang, hindi permanente. Ang ating Panginoon na siya pinaglilingkuran, makapangyarihan at permanente at ang pangako niya ay patuloy na mangyayari sa buhay po ng bawat isa sa atin. Ngayong gabi, may mga panalangin po tayo. Idaing po natin sa ating Panginoong Diyos. Sabihin natin sa ating Panginoon yung mga problema po natin. Ipagtapat natin sa ating Panginoong Diyos at patuloy na tayo ay magtiwala sa Kanyang mga pangako at ang biyaya niya ay patuloy na maranasan natin. Sa gabing ito, pumunta po tayo sa lugar kung saan po tayo mananalangin.
Ayan, sa ating pagpapatuloy. Yan, pupunta po tayo sa ating corporate prayer. Sino po yung mga may prayer request sa gabing ito? Aba, Kanya man tayo. Yan, pag-pray po natin si Sister Melda. Mataas atang kanyang kolesterol. Yan. Ayan. Yan, pag-pray po natin sa health ni Sister Emelda. Yan, na nawa yung kanyang kolesterol ay bumaba. Yan. Sino pa po? Wala na ba? Yan, pag-pray po natin, patuloy nating panalangin si Brother Tyrone at si Brother Vincent na mas mapabilis ang kanilang pag-recover. Yan, pag-pray po natin. Yan, si Brother Jaden, healing din sa kanya. Sino pa po yung mga may mga prayer request at sabay-sabay natin idulog, ipanalangin sa ating Panginoon. Yan, pag-pray po natin yung mga nagtatrabaho nasa ibang lugar, nasa ibang bansa, nandito sa lugar natin, lahat po tayo kailangan ng protection. Pag-pray po natin ng bawat isa na patuloy na protektahan tayo ng ating Panginoon. Yan, kung wala na po, yan, bago tayo punta sa ating panalangin, ibigay muna natin ang ating handog, ating kalab sa ating Panginoon. At tayo po ay magmarcha na pumunta din sa harapan at ibigay po natin ang ating pasalamat, handog sa ating Panginoon at awitin natin, magbigay tayo at ibigay po natin ito ng buong puso sa ating Panginoong Diyos. Sa Panginoon tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Ibabalik, siksik, liglig at umaapaw. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Tayo pong lahat ay yumuko at tayo po ay manalangin muli sa ating Panginoon. Ama naming Diyos na dakila sa gabing ito, Panginoon, patuloy kaming lumalapit sa iyong trono, patuloy nagpupuri at sumasamba sa iyong banal na pangalan, Panginoon. Kami, Panginoong Diyos, ay patuloy na nagpapakumbaba
Patuloy, Panginoong Diyos, na lumalapit sa iyong harapan, Panginoon, dahil may mga kailangan po kami sa iyo at kailangan po namin magkapag-usap sa iyo, Panginoong Diyos. Sa oras pong ito, itinatas po namin ang mga nangangailangan po ng aming mga panalangin, Panginoong Diyos. Tinatas po namin si Brother Vincent, si Brother Tyrone, Panginoong Diyos, sa gabing ito. Lord, alam mo po ang kanilang sitwasyon. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang nangyari sa kanila. Patuloy po naming idinudulog sa iyong harapan na nawa, Panginoon, ang iyong pagkilos, ang iyong kapangyarihan, ang iyong kamay, ang siyang maranasan po nila. Na nawa, Panginoong Diyos, mas mapabilis ang pag-recover po nila, Panginoon, sa kanilang physical na katawan at walang maging hadlang, Panginoong Diyos, sa kanilang gagawin sa bawat araw, Panginoon, at maraya po silang makakakilos, Panginoong Diyos, at patuloy na makita po nila kung gaano kakadakila at kung ano po yung ginagawa mo sa kanilang mga buhay, Panginoong Diyos. Lord, dalangin po namin na patuloy kang kumilos, ipakita mo po ang iyong himala sa kanila at patuloy, Panginoong Diyos, na maranasan ka po nila sa kanilang mga buhay. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, salamat at alam po namin na ikaw ang patuloy na magpaparanas ng kumpletong kagalingan at mas mapabilis ang pag-recover ng kanilang physical na katawan, Panginoong Diyos. Salamat, Panginoon. Salamat po. At itinatas din po namin si Brother Jaden sa harapan, Panginoon, na may karamdaman sa gabing ito. Lord, ikaw po ang patuloy na tumulong din sa kanya. Hindi lamang siya, Panginoon, kami man, kung kami, Panginoong Diyos, ay may karamdaman o miyembro po ng aming pamilya o miyembro po ng iglesyang ito na may sakit, Panginoon Diyos, sa gabing ito. Lord, lahat po sila patuloy mong pagalingin sa iyong mapagpalang kamay. Iparanas mo po ang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus, naniniwala po kami, Panginoong Diyos, na sa gabing ito, gagaling po ang kanilang mga karamdaman. Dahil ikaw po ang patuloy nakikilos sa kanilang mga buhay. Sa gabing ding ito, Panginoong Diyos, tinataas po namin ang bawat isa sa amin sa gabing ito. Sa bawat anak mo sa lugar na ito, Panginoong Diyos, na sa ibang lugar, na sa ibang bansa, saan mang sulok ng mundo, Panginoong Diyos. Lahat po kami ay patuloy na nangangailangan ng iyong proteksyon. Protektahan mo po ang bawat isa sa amin. Palakasin mo po ang bawat isa sa amin. Patuloy na iparanas mo po ang pagpapala sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka sa aming mga buhay. Ilid mo po kami ayon sa iyong kalooban, ayon sa iyong kagustuhan, Panginoong Diyos. Na nawa magawa lang po namin ang iyong gusto sa buhay po namin, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kaming sumunod lamang sa iyo, Panginoong Diyos. Sa lahat po, Panginoong Diyos, na anak mo at patuloy, Panginoon, na pangunahan mo pong aming mga buhay. Patuloy, Panginoon Diyos, na protektahan mo po sa lahat po ng aming mga pupuntahan, sa lahat po ng aming mga gagawin, sa lahat po, Panginoon Diyos, sa pagpasok at paglabas po namin sa aming mga kwarto, Panginoon Diyos, ay patuloy na iparamdam mo po ang proteksyon na nagmumula sa iyo, Panginoon. At patuloy na mararanasan po namin ito dahil kami yung mga anak ay patuloy na makakaranas ng pangako mong ito, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoon Diyos, sa lahat po ng mga may problema, na mayong mga anak, Panginoong Diyos, ikaw pong patuloy na magbigay ng karunungan, katalinuhan, upang kami, Panginoong Diyos, ay makapag-isip ng maayos. Kami, Panginoong Diyos, ay magawa po namin yung mga bagay na nais mo, na maintindihan po namin kung bakit kami nakakaranas ng problema, ang mga pagsubok, Panginoong Diyos. Tulungan mo po kami, Panginoon, na mapagtagumpayan ng mga bagay na ito. At alam po namin, ang lakas po namin ay nagmumula sa iyo. At patuloy, Panginoon, na sa bawat mga problema po namin, hayaan mo po, Panginoong Diyos, na makita po namin yung pangako mo na kami iyong tutulungan, kami iyong papalakasin, kami, Panginoong Diyos, ay iyong pagpapalain sa kabila ng mga pagsubok na aming kinakaharap. Andyan ka lagi na nasa sa amin, Panginoon. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, itinatas po namin ang bawat isa sa amin sa church na ito, mula sa pinakabata hanggang sa pinakamatanda. Patuloy, Panginoon, ay paranas mo po ang pagpapala sa lahat po ng aspeto ng aming mga buhay. Alam po namin, Panginoon, na ang lahat po ng aming kailangan ay nasa sayo. Kaya kami, Panginoon Diyos, ay patuloy na dumudulog sa iyong harapan. At sa gabing ito, tinatas din po namin ang aming church building. Alam mo po, ang bawat kailangan ng aming church sa iglesyang ito, sa mga gamit, Panginoong Diyos, yung mga projects po namin. Lord, i-provide mo po ang pangailangan ng simbahang ito, at mas mapaganda
ang aming ang aming ang iyong bahay sambahan, Panginoong Diyos, ang aming pinagkakatiputan, mas matumibay ang simbahang ito, Panginoong Diyos, yung mga pangakailangan pa, Panginoon. Lord, i-provide mo po ito, Panginoong Diyos, at alam ko po na gagamitin mo po ang bawat anak mo sa lugar na ito upang may provide ito, Panginoong Diyos. At mangyayari lamang yan, Panginoong Diyos, dahil ikaw po ang magbibigay ng pagpapala sa buhay po ng bawat isa sa amin. At tinaas din po namin ang aming mga leaders, Panginoong Diyos, yung pinapangunahan ng aming mga pastor, Panginoon. Si Pastor Grace, Pastor Pajer, Panginoong Diyos, silang mag-asawa, Panginoon. Alam mo po, Panginoong Diyos, ang kanilang nasa puso, sa kanilang paglilingkod sa iyo, Panginoon. Lord, dalangin po namin na patuloy mo silang tulungan, protektahan, pagpalain, palakasin, pagalingin, Panginoon. Kung may karamdaman po sila, Panginoong Diyos, lahat po ng aspeto ng kanilang mga buhay ay iyong ibigay sa kanila, pagpapala, ibigay mo po sa kanila, Panginoon, sa kanilang mga ginagawa. Lord, ikaw pong patuloy na tumulong sa kanila at magbigay ng katagumpayan sa kanilang mga plano, Panginoong Diyos. Igayin mo po sila sa kanilang mga lakad, Panginoong Diyos. Protektahan mo po sila sa lahat po ng kanilang mga ministry, Panginoon. Gamitin mo po sila, Panginoong Diyos, upang ang aming mga pananampalataya sa patibay, ang mga tao, Panginoong Diyos, ay mas may lapit po nila sa iyong harapan, Panginoong Diyos. Alam ko po, Panginoong Diyos, na itong mga anak mong ito, itong mga lingkod mong ito, ay mararanasan po nila ang pagpapala. Sila po ay iyong lingkod, Panginoon, sa kanilang mga problema, sa loob ng kanilang pamilya, Panginoong Diyos, sa lahat po ng kanyang mga anak, Panginoon. Patuloy mo, Panginoong Diyos, na tulungan at patuloy, Panginoong Diyos, paranas ang pagpapala mo sa buhay po nila, Panginoong Diyos. Patuloy, Panginoon, na sa gabing ito, itinatas po namin ang aming mga panalangin sa iyo. Narinig mo po ang aming mga daing. Narinig mo po ang aming mga panalangin. Lord, ikaw pong patuloy na kumilos sa mga taong ipinalangin po namin, sa sitwasyon po namin, o kahit sa aming mga buhay, Panginoon. Let your will be done sa buhay po, sa aming mga panalangin sa iyo, Panginoong Diyos. Alam po namin, Panginoon, na mas the best ang ibibigay mo pong kasagutan sa bawat panalangin po namin. Lord, ipinagkakatiwala namin sa iyo lahat, Panginoon. Kami ay patuloy na magtitiwala dahil ang pangako mo naman sa amin, Panginoon, ay good future ang bibigay mo po sa bawat isa sa amin. Daranas man kami ng mga pagsubok, problema sa mga buhay, alam po namin na magtatagumpay po kami dahil ikaw ang bibigyan ng katagumpayan sa amin, Panginoon. Patuloy mo namin panghawakan ang iyong pangako at ang iyong grasya ay patuloy na mararanasan po namin. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, patuloy, Panginoon, na i-bless mo po ang buhay po namin at sa mga offering na sinalikom, pagpalain mo ito, Panginoon, na magagamit po sa kilalawak na iyong gawain at kami, Panginoong Diyos, sa gabing ito, enjoy po namin ang pamamahinga dahil ikaw pang bibigay ng kapahinga at kapayapaan sa buhay po ng bawat isa. Sa gabing ito, Panginoong Diyos, dinadakil at pinupuri ka po namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and Amen. Magandang gabi po sa bawat isa sa atin.